Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Marahil po ay nagtataka kayo doon sa ating introduction music ngayong umaga. Yung Reformation hymn ay naging copyright po Kaya pinalitan na po natin ito. Pag pinatutugtog po natin sa Tinig ng Pag-asa yung Reformation hymn, ay nanonotify po ako ng Facebook na ito ay pag-aari ng iba. Ito ay copyright. At wala po tayong authority para gamitin yon sa ating broadcast. Kaya po pinalitan na po natin ng tugtog. I don't know kung magugustuhan niyo po yung ating bagong introduction music. At I hope makasanayan po ninyo, pero ipagpaumanhin po ninyo, hindi po tayo ang nagpasya nun. Gusto po ng Facebook at ng YouTube na palitan natin yung atin pong introduction music. Ganun pa man, sa umaga pong ito, muli ay bumabati ako sa inyo, datnan kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga, araw po ng Lunes, ngayon po ay November 18. Ang topic po natin ay the restoration of the home. Kung kayo po ay pamilyar sa Tinig ng Pag-asa at kayo po ay regular na taga-subaybay, ang atin pong pinag-aralan last Friday ay the family. At ito pong ating topic ngayong umaga ay continuation ng subject about the family. So, atin pong titingnan ang biblical principles in regards to the home, the family, and human relationship. Mahalaga po ito kasi ito po ay under attack. Alam niyo po mga kapatid, anything that is under attack by the enemy, isa lang po ibig sabihin nun, mahalaga ito sa Diyos. At dahil mahalaga ito sa Diyos, dapat mahalaga sa atin at dapat po itong pinoproteksyonan. Pero paano natin po proteksyonan ng isang bagay na wala tayong nalalaman tungkol dito? Kaya importanteng alamin natin kung ano ang purpose, ang disenyo, ang layunin ng Diyos tungkol sa pamilya. So we are going to dive on our study on the restoration of the family. Bakit ba kailangan i-restore? So maikling pag-review lang po tayo sa ating naging pag-aaral ng Friday. The family is an important concept in the Bible. Maraming mga pahayag ang Biblia tungkol sa importansya ng pamilya at ang pagpapahalaga ng Diyos tungkol sa pamilya. Because God instituted the family. When He created Eve as a helpmeet to Adam, yun na po yung simula ng pagpapamilya. The rest of the Bible speaks of family in its various roles, and most important is the church as God's family. Tinalaki ko po ito nakaraang Friday na bagamat meron tayong tinatawag na physical, biological family or even yung adopted family, ay atin po itong kinikilala na bahagi ng mahalagang ginagampanan sa atin pong kultura at sa atin pong komunidad. Ang family ang smallest unit ng society. Pero wag nating kalilimutan, mahalaga rin ang role na ginagampanan ng pamilya sa simbahan. A healthy family will produce a healthy church. A strong family will produce a strong church. So, importante ito sa Diyos at importanteng ito'y ating pagtuunan ng pagpapahalaga at pag-aaral. Balikan natin saglit. What does the Bible say about the family? Dinidefine po kasi ng mundo ngayon ang pamilya sa iba't ibang definisyon. Pero wag natin kakalimutan, ang pamilya ay dinefine ng Bible at binigyan ito ng Biblia ng pagpapakahulugan. So the Bible defines the family as those of the same household, that being the pairing of a husband, meaning a man, and a wife, a woman, along with their children. That comprise the family. And that is the Bible's definition ng pamilya. Isang lalaki, ang tatay, isang babae, ang nanay, at mga anak. So kung meron mang pagnanasa, intensyon ang mundo na bigyan ng bagong definition ng pamilya,
ang atin pong pinaniniwala ang definisyon nito ay yung nasasalig at naaayon sa Biblia, isang babae, isang lalaki at mga anak. Ito po ang sabi ng Bible, a man, referring to the male, will leave his father and his mother, and he will cleave to his wife, the woman, and they shall become one flesh. At ang sabi ng Diyos, humayo kayo at magpakarami, yun po ang utos sa pamilya. So because God created the family, He is intimately involved with each one. Naniniwala po ba kayo ron? Dahil ang Diyos ang lumikha ng pamilya, involved ang Diyos sa kanyang creation. Ito po ang katotohanan. The God who created all things are involved to the things that He created. Ganon din po sa pamilya. He is intimately involved. And the Scripture is our great instructor of monogamy. Ang nais ng Diyos sa pamilyang kanyang nilikha ay monogamy. Lifetime union of one man and one woman. That is the foundation of the family. Kung may nagbibigay ng definition ngayon na ang pamilya ay pwedeng polygamy, polygamous in nature, meaning pwedeng mag-asawa ng 4 ang isang lalaki, hindi po iyon ang turo ng Biblia. Turo po yun ng relihiyon ng Islam, turo po yun ng relihiyon ng Mormons, turo po yun ng maraming mga relihiyon. Pero hindi po iyon ang itinuturo ng ating banal na kasulatan ng Biblia. Scripture is always on monogamy when it comes to human relationship. Genesis 2:21-24, so the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of man's ribs and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh." So throughout the Bible, the institution of family as the model of God created, it is prevalent. All other relationships are to stem from the family. God's building block of society is the family. Can we hear amen to that? So if we regard the 10 Commandments, if you are going to look at the 10 Commandments, wag po kayong maniwala. Gaya nung sinasabi ng ibang mga katuruan na ang 10 Commandments paso na. Hindi na raw yan dapat sundin kasi yan po ay pinalitan na ng bagong utos. Mga kapatid, ang bagong utos ng Panginoon ay ipinaliwanag naman niya sa bagong tipan at ano ito? Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Yan yung first part, unang 4 na utos ng 10 Commandments, at ang the rest ay ang pag-ibig sa kapwa gaya ng iyong sarili that comprise the 10 Commandments. Hindi po ito binaliwala ng Panginoon. In fact, this is part of the moral law that will continue hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. And we give high regard to the 10 Commandments. Why? Sapagkat ito ay nagbibigay ng malaking pagpapahalaga tungkol sa pag-ibig at ating debosyon sa Diyos at pag-ibig at debosyon natin sa ating kapwa. In fact, 3 of the 10 Commandments are directly related to the family. Mahalaga po ang 10 Commandments na binabanggit doon ang 3 sa importanteng utos na may koneksyon directly sa pamilya. Ano po iyon? The 5th Commandment. Ano ang sabi doon? Honor your father and your mother. The family foundation. The foundation of the family is honoring the parents. Exodus 20 verse 12. And thus, challenges children to give honor to their parents. Yun pong 7th commandments, ano ang sabi? You shall not commit adultery. Exodus 20:14. And thus preserving the sacred nature of what? The family pa rin. Pinoproteksyonan
ng pagiging monogamous, ng pagiging committed sa isang babae o isang lalaki, ang sacredness o yung sanctity ng pamilya. Exodus 20:14. At ang pangsampu sa utos, you shall not covet. Exodus 20 verse 17. Speaks to God's command to fidelity of heart. For within a family it is not good nor godly to covet what others have, including a different family. So ipinakikita po mga kapatid ng 10 utos ang kahalagahan ng preservation ng family. Now, kung ganito kaimportante sa Diyos ang pamilya, the next question, or rather the first question that I would like us to answer is this: what happened to the first family? What happened to the first family that God had created? Wala po tayong pagbabasihan yan, kundi ang aklat ng Genesis. Titingnan po natin yan later on. Pero yung tanong na yan, alam ninyo kung ano ang sagot dyan. Ang sagot dyan, una, man fell into sin. The first family fell into sin. When mankind disobeyed the clear command of God and fell into sin, merong 6 na bagay na nangyari sa kanila. 6 things happened to the first family when they fell into sin. Ano-ano ito? 1, nakita po natin, man became sinner, separating from a holy God. So because of sin, it caused separation. Man and God no longer have that closer relationship with each other. In fact, kita natin yan, pagkasala pa lang ng tao, akay-akay ng tao ang kanyang asawa, dinala ng lalaki yung kanyang asawa, saan? Sa pagtatago sa Diyos. Hinanap sila ng Diyos. So man became a sinner, separating him from a holy God. Yan po mababasa natin, Psalms 51 verse 5. Hindi ko na po inisa-isa yung verses. Kayo na lang po ang magbasa. Ano pa naging bunga ng sin? Man's mind became defiled. Romans 8:5-8, Colossians 1:21, Titus 1:15. Ang dami po niyang mga talatang yan. Yan po ang naging bunga ng kasalanan sa tao. Pangatlo, man's became a slave to sin. Ang tao'y naging alipin ng kasalanan. Man became an enemy of God. And man became dead in sins and trespasses. And sixth, man started on a course of eternal damnation. Yan po yung tinatawag sa theology na total depravity. All of human facet was affected by sin. Namatay ang espiritu ng tao. At dahil po doon, ang tao ay naging living zombie. Ano pong ibig sabihin? Buhay tayo sa physical. Yes, may pandama tayo physically. May pandama at desire tayo physically. Pero yung desire natin sa mga bagay na espiritual ay nawala. No? Nawala. Namatay tayo sa espiritu, hindi natin kayang hanapin ang Diyos. Yun po ang sinasabi ng Romans chapter 3 verse 10. No one is righteous, none, not even one. No one seek God. No po? And we cannot seek God on our own because we're dead. We don't have the capacity to find God. We are not only dead because of sin, we are blinded. We are slave to sin. We are defiled. We separated from God. We no longer longing the fellowship of God. We fear God and we hide from Him. We become dead in our trespasses and sin. Yan po ang resulta. So, when mankind fell into sin, nagresulta yan ng mga bagay na yan. So, ano pa? Letter B, mankind fell and lost touch with the divine purpose for the family. So, syempre, ang unang maaapektuhan ng pagbagsak sa kasalanan ay ang relasyon ng tao
hindi lang sa Diyos, kundi ng kanyang kapwa-tao. Tama? At sino ba ang unang pinakamalapit na tao sa tao? Di yung kanyang pamilya. Mankind fell and lost touch with the divine purpose for the family. Yung plano, yung disenyo ng Diyos para sa pamilya ay naapektuhan ng kasalanan. The first family lost the image and character of God. The first family became separated from fellowship and relationship with God. The first family passed on their sinful nature to their offspring. And fourth, the first family conceded their dominion over the earth and became slaves to sin. Yan po ang nangyari. Ang unang pamilya ay dumanas ng hirap dahil po sa epekto ng kasalanan. Ang pamilya ay dadanas ng hirap sa paghahanap buhay. Ang pamilya ay dadanas ng hirap sa pag-aaruga, paglilihi pa lang, no po? Mula sa paglilihi, pagsilang, pag-aaruga. No po? Ang pamilya ay dadanas ng hirap sa kanilang kakainin, pinalaya sila sa hardin ng Eden. So, ang bunga ng kasalanan, ang unang naapektuhan ay ang sambahayan. At hanggang ngayon, danas ng tao ang epekto nito sa kanyang sambahayan. Now, ang second question na ating sasagutin ay what effect did sin have on family? Nakita po natin yung ilang mga nangyari, yung nangyari sa kanila, nangyari sa unang pamilya. Tingnan natin ano ang lalim ng epekto ng kasalanan sa pamilya. Ang sabi nga, sin precipitated a wide range of family problems which were not experienced from the beginning. Nung una naman, wala silang ganun eh. Gaano ba kahabang panahon namuhay si Adan at si Eva nang wala silang kasalanan? Hindi ko po alam. Kasi yung Genesis, fast-track lang yun eh. Genesis 1, creation. Genesis 2, pagdating po ng Genesis chapter 3, kasalanan eh. So, 2 chapter lang naman yung diniscuss nung nilikha sila ng Diyos, pagkatapos pasok na ng kasalanan. Kaya kung titingnan gaano kahaba yung panahon na sila ay nagsama ng walang kasalanan, di ko po alam. Pero in the first place, hindi disenyo ng Diyos yung kahirapan, hindi disenyo ng Diyos yung pagdurusa ng pamilya, hindi disenyo ng Diyos yung mga suliranin na naging epekto ng pagkakasala ng tao. So titingnan po natin sa aklat mismo ng Genesis kasi dito lahat nagsimula. Note, all of these examples are taken from Genesis, the book of beginnings. Ating tingnan. Sin introduced what? Disrespect for the rebellion against parental authority. Diyan po natin makikita yung unang-unang rebellion, unang-unang paglapastangan sa otoridad na ibinigay ng Diyos. Makikita po natin sa aklat ng Genesis, no? Hindi na po natin gagawing sunod-sunod kasi I will introduce to you the effect of sin sa buhay ng tao sa aklat ng Genesis sa iba't ibang panahon nito. Ano po? I am discussing like for instance, the disrespect and rebellion. Saan natin ito makikita? At ito ipinakita ni Ham. Kilala niyo ba si Ham? Ham showed disrespect towards his father Noah. Pinagtawanan nila ang kanilang tatay sa kanyang kahubaran. Genesis 9:20-27. So, yan po yun, no? Yan po'y kawalan ng respeto. At yan po'y bunga ng kasalanan. Sa pangalawa, si Rachel, he rebelled against her father Laban by stealing the household idols and then lying about it. So, mababasa nyo po yan. Po, alam na natin ang kwento tungkol dyan, Genesis 31. At si Reuben insulted God and his father by having sexual relationships with his father's concubine. So, iyan po yung mga halimbawa sa Genesis ng kawalan ng respeto at pagre-rebelde ng mga anak sa kanilang mga magulang. Well, kung hahanap kayo sa Bible ng mga bagay na
example ng disrespect and rebellion. Ubod, ang dami niyan. But again, I would like to point out some on the book of Genesis, the book of beginnings. Ayan po, makikita agad natin yan. Pangalawa, sin introduced hatred and envy among family members. In the beginning, hindi disenyo ng Diyos ang pagkakaroon ng inggitan, ng galit sa mga miyembro ng pamilya. Subalit sa pagpasok ng kasalanan, makikita natin agad ang epekto nito. Sino ang ating gagamiting example? Genesis chapter 4 pa lang, after the fall of man in Genesis chapter 3, makikita na natin ang panganay na si Abel o si Cain, pinatay ang kanyang kapatid na si Abel. And it is because of jealousy. Jealous of God's acceptance of Abel's offering. Genesis 4. Makikita rin natin si Esau. Esau bore a grudge against his brother for tricking him out of his birthright. So, hindi lang naman yan. Si Esau po yung nakita natin problema dyan, nakita rin naman natin ang katusuhan ni Jacob. Ano po? Diyan yun na po mababasa yan sa Genesis 25. Sa pangatlo, si Joseph, yung mga kanyang kapatid. Joseph's brothers were jealous of him because of his dreams and because of the favor of their father towards him. Genesis 37. So, dyan po natin mababasa yung unang mga kasaysayan, unang mga example ng galit, inggitan among family members. Yan po ang naging bunga, epekto ng kasalanan. Letter C, sin introduced improper and unprincipled relationships in marriage. Saan natin mababasa yan? Unang polygamous relationship, si Lamech. No? Anong ginawa niya? Kinuha niyang asawa si Ada at si Sila. Ayan. So, yan yung first polygamous relationship. Pagkatapos, makikita natin yung yung mga unprincipled relationship, yung first incest ay nangyari kay Lot at ang kanyang dalawang anak na dalaga. Nilasing nung magkapatid yung si Lot at tapos sinipingan nila sa Genesis 19. Ito po yung introduction ng mga kakaibang relasyon sa buhay ng tao na hindi po yan kalooban ng Diyos, hindi po yan plano ng Diyos, but it was resulted because of sin. Letter D, sin introduced self-centeredness and dishonesty in marriage. Saan natin makikita yung unang mga pagsisinungaling sa kanyang asawa, sa iba, para proteksyonan ng pamilya? Si Abraham ang una example natin dyan. Sa Genesis chapter 12 pa lang yan. Abraham lied about his wife being his sister in order to protect himself. Self-centeredness and dishonesty. Ayan. Sino pa ho? Si Isaac. Kung ano ginawa ng tatay, ganun din ang ginawa ni Isaac. Yan po yung epekto ng kasalanan. Kaya nga kanina ang sabi, yung sin of the parents can pass on to the children. No? Bakit napapasa? Kasi ito ang nakita, ito rin ang gagayahin. At ang kasalanan ng pumasok sa unang tao, minana yon ng lahat ng taong isisilang. Hanggang sa atin, wala pong isisilang na walang kasalanan. Kaya maging si Mama Mary ay makasalanan dahil siya'y isinilang ng mga taong makasalanan. Hindi po, wala pong tao na walang kasalanan, isa lang. Ito po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, letter E, ano po ang sabi? Sin introduced a lack of respect and love for children on the part of parents and relative. Saan natin makikita yan? Ano po? Kay Lot. Lot offered his 2 virgin daughters to wicked men. Ito po yung introduction ng kawalang respeto, ano po? Yung tinatawag na
kahinaan ng parental responsibility bilang tatay. Kung ikay ama, ang una mong ipagtatanggol ay ang iyong mga anak, pero because of sin, the sin of Sodom, the influence of Sodom, dahil ginagawa ng mga taga-Sodom na yung anak na babae ay ialay, ibigay, o ipagamit sa kanino mang lalaki, pinahihintulutan na rin ito ni Lot because of the effect of sin in his life. Nakuha niyo po mga kapatid? Ano pa? Laban tricked Jacob by giving him the wrong daughter in marriage. Ano po? Ayan. Yung kay Rachel at saka kay Leah. Nakita niyo po yung pandaraya dyan ni Laban. Dinaya niya si Jacob. Ang gusto ni Jacob ay hindi si Leah, pero si Leah ang ibinigay sa kanya. Alam niyo na ang kwento ng mga bagay na yan. At epekto yan ng kasalanan. And letter F, sin introduced deception into the marital relationship. Yan. So, makikita po natin yan kay Rebecca, disguise her favorite son Jacob to look like Esau. Ano po? So that he could receive the blessing. Yan po ang nakita natin, no? Yung pandaraya sa marital relationship. Isipin mo, asawa mo yun, dayain mo, lolokohin mo para ibigay yung basbas doon sa anak mong paborito at huwag doon sa isa. Yan po ay nangyayari na po sa mga pamilya. Nangyari po yan, bunga ng kasalanan. Letter G, sin introduced favoritism in the parenting process. Gaya niyan, kay Rebecca, paborito niya sino? Si Jacob. Si Isaac, ang paborito niya, si Esau. Dahil yun ang panganay. Kaya makikita po natin na ang playing favorite kailanman ay hindi po yan nakapagdudulot ng magandang epekto sa sambahayan. Yun, nakita po natin yan, no? Isaac favored Esau, while Rachel favored Jacob, which resulted in hatred between the boys and their eventual offspring for generations to come. Ayan. So, Jacob favored Joseph over the other sons because he was a son of his old age, the son of his favorite wife. So, ayan po ang mga epekto ng kasalanan. And panghuli, letter H, sin introduced unfaithfulness between spouse. Yung kasalanan, ito rin ang nagdulot ng pagiging unfaithful sa asawa. Kaya hindi ito natitigil, hindi po ito nauubos. Paulit-paulit. Manood lang kayo ng Rafi Tulfo, doon nyo po makikita. Lahat ng mga pumupunta doon. Ang kaso, mga kaliwaan, unfaithfulness, at kung ano-ano pang mga problema sa pamilya. So a very good example nito si Potiphar na tried to seduce Joseph into an adulterous relationship with her. Pagtataksilan ni Potiphar yung kanyang pagtataksilan si Potiphar ng kanyang asawa at sasama kay Joseph dahil mas pogi at mas matipuno itong si Joseph. Mga minamahal na mga kapatid, the family which began as God's vehicle for the development of relationship, development of character, ministry, and faithfulness in man was rendered ineffective by the introduction of sin. Dahil sa kasalanan, yung relasyon, yung karakter, yung ministeryo ng tao at ang katapatan ng tao ay nawasak. Bunga ito ng pagpasok ng kasalanan. Now, ang tanong, meron bang solusyon dito? Kung meron, ang ating sasagutin, what is God's solution for the fallen condition of the family? So, binanggit natin kanina, God is very interested in the restoration of the home. Amen po ba mga kapatid? At yan po yung mababasa natin sa banal na kasulatan.
Bakit interesado ang Diyos sa restoration ng pamilya? Kasi families are close to God's heart. In fact, they were His idea in the first place. From beginning, when God created man, He said, "It is not good for man to be alone." So, in the mind of God, He will create a woman. This will complete the family of a man. It was a design by God. A design na nais ng Diyos na manatiling pure at walang kasalanan. In fact, binasbasan niya ito sa Genesis 1:28. Ang sabi ng Diyos, He blessed them and told them to be fruitful and multiply and replenish or fill the earth. At ito po ang nakita nating nangyari. Kahit nung sila'y nagkasala na, even after they fell into sin, God continued with His plan for the families, and He even spoke prophetically, yung proto-evangelium, the first prophetic declaration of salvation that will come through the seed of the woman. Mula sa binhi ng babae, sa seed ng babae, ang panggagalingan ng dudurog sa seed nung ahas. Sa dudurog sa ahas. So, makikita natin na ito yung ginawa ng Diyos. Ipinahayag na ng Diyos kung paano niya i-redeem yung tao kasama ang pamilya na nahulog sa kasalanan. Later, ano nakita natin? After the flood, He reiterated His plan to Noah. Di po ba? Yan din na sinabi ng Diyos nung nagunaw na lahat ng tao dahil sa kanilang kasamaan, nagligtas ang Diyos ng isang pamilya. Matuwid ba yung pamilya ni Noah? Wala pong sinabing ganun. Pero yun po ay divine choosing, divine choice ng Diyos. Bakit si Noah? Hindi ko alam. Huwag niyo po akong tanungin. Pero ang sabi, yun yung plano ng Diyos. At ang sabi ng Diyos sa pamilyang ito ay magpakarami uli, maging fruitful. At anong gagawin? To replenish the earth. Ito yung plano ng Panginoon. And God continued this plan when He chose Abraham, and miraculously, sa kanyang pagiging matanda, binigyan pa siya ng anak. At ang sabi ng Diyos, ang lahi ni Abraham ay magiging sindami ng buhangin sa dagat. Ano po? And so it goes all the way down to the fullness of time when He sent forth His only begotten Son. Galatians chapter 4 verse 4. To be born in human flesh, to live and to die for the people He Himself had created. This is the redemptive work of Christ. So, ano pong ating maobserbahan dito, mga kapatid? Throughout the ages, God's plan and desire has always been for parents to raise up their children to know and love God and walk in His ways. Ito yung naging plano ng Diyos. Na yung mga magulang ay magturo sa kanilang mga anak. Ibigin ang Diyos. Deuteronomy 6:6. Sinabi ng Diyos sa Israel to keep His commands in their heart and to teach them diligently unto their children, talking of them throughout the day in every circumstance of life. But many families today are in deep trouble because they have not been diligent or diligently teaching their children. Maraming pamilya ang nasa malaking suliranin when it comes to their family relationship dahil ito po ang isa sa bagay na kinalimutan na
ng mga magulang ngayon ang pagtuturo sa kanilang mga anak. Instead of teaching their children, they have left it to the school, they have left the teaching to the media, to the teachers, to the academe. Tandaan po ninyo mga kapatid, hindi lang karunungan ang natututunan ng ating mga anak sa paaralan, kung hindi natututunan din nila ang mga basura at ang mga bagay na mali na hindi ayon sa turo ng banal na kasulatan. Po. Madalas ko naririnig sa mga magulang, hindi ko isasaksak sa lalamunan ng aking mga anak ang Biblia. Mga bata pa sila para dyan. Hayaan nyo na lang silang tumanda. At kung tumanda sila at nagustuhan nila ang Bible, sila ang magpasya. The problem is, these parents forget that while they are not teaching their children the Bible, the world is shoving its evolutionary, humanistic, atheistic, or New Age religion down their throat. Yun ang realidad. Yung mga magulang na naghihintay na tumanda ang kanilang mga anak at may kakayahan na lang pumili daw at magpasya tungkol sa mga bagay ng Biblia, ay walang malay na ang kanilang mga anak naman ay tinuturuan at iniimpluwensyahan ng mga turo na lihis sa sinasabi ng banal na kasulatan. Tandaan nyo mga kapatid, God is very much interested in the restoration of the home. Jeremiah 31 verse 1, ang sabi, at the same time, says the Lord, I will be the God of all the families of Israel, and they shall be my people. Gumawa ang Diyos ng covenant, na ang covenant na ito'y hindi lang para sa bansang Israel, kundi para sa kanyang mga piniling bayan at sambahayan. Malakay 4, 5, and 6, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers. Kaya merong mga pamilya na talagang babalik ang kanilang loob sa Diyos dahil pinili sila ng Diyos para doon. May mga pamilyang mare-regenerate na mababalik doon sa tunay na disenyo ng Diyos para sa pamilya. So God is interested in the family because He has not forgotten His original purpose. Amen po ba? So God is interested because the family is the basic building block of the church. God established His church, and even the gates of hell will not prevail against it. So if God will restore a healthy church, He will start restoring first the first building block of the church, which is the family. Third, He is interested because marriage and the family are a type of Christ and the church. Mga kapatid, dito papasok yung mahalagang biyaya ng Diyos. Kaya kung ang inyong mga anak ay nasa kaligtasan, nakita niyong nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos, na isasama pa ninyo sa mga gawain ng paglilingkod, may kagalakang tumutungo sa simbahan, hindi pinipilit at nakikita niyo yung katapatan ng kanilang puso sa paglilingkod sa Diyos. Kung nakita mo ang iyong asaway, ganun din na mayroong pagnanasang paglingkuran ng Diyos, nananampalataya sa Diyos, biyaya ito na dapat ninyong pasalamatan higit sa pagpapasalamat na ibinibigay ninyo kapag pinagpapala kayo ng mga material na bagay. Amen po ba mga kapatid? And this is one of my greatest blessings in life.
Labis akong nagpapasalamat sa Diyos kasi ang aming sambahayan, kagaya ng deklarasyon ni Josue, maglilingkod sa Diyos. Amen? So, anong God's solution for man's problem? Makikita po natin, God's solution for man's problem is Calvary. No other place. The place where Jesus died for the sins of all people. The Father's solutions for man's malady is to give him the way, give them the way, the truth, and the life. The solution for man's problem is only Jesus. For there is no other name given under heaven but the name of the Lord Jesus Christ. Amen? So through the cross, God does not merely restore the spirit of man, but His restoration touches every area of man's life, including the family. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Na nung nirestore ng Diyos, niregenerate ng Diyos ang ating patay na espiritu, kasama sa inirestore ng Diyos ang lahat ng area ng buhay ng tao, kasama ang kanyang pamilya. Makikita niyo po yan pag ang isang walang iyang ama ang na-regenerate, ang unang mangyayari dun sa walang iyang ama, iaayos niya ang kanyang relasyon sa kanyang asawa, iaayos niya ang kanyang relasyon sa kanyang mga anak, at dahil doon, magiging maayos ang sambahayan. Amen? Yan po ang solusyon ng Diyos sa problema ng human relationship. So atin pong makikita, the household of Cornelius was restored through the life of the Lord Jesus Christ. In the book of Acts chapter 10, pinapunta po ng Diyos, sino? Si Pedro. Nakarating sa Diyos, alam ng Diyos, nakikita ng Diyos, yung kanyang mga ililigtas, yung kanyang mga pinili. At dahil doon, si Pedro pinapunta ng Diyos sa bahay ni Cornelio. Anong sabi ni Pedro? Hindi po ako kumakain ng mga pinagbabawal. And he was referring to the fact na, Lord, hindi para dyan. Hindi para sa mga hentil ang iyong pagliligtas. Parang si Jonah lang din yan eh. Inutusan pumunta ng Ninive, pumunta doon sa Tarsis kasi hindi siya naniniwala na ang mga taga Ninive ay dapat tumanggap ng ebanghelyo. Pero yung mga lingkod ng Diyos na ito ay napilit ng Diyos, napuwersa ng Diyos. Wala tayong magagawa kapag ang Diyos ang tumawag. Inutusan ng Diyos, umiba ng direksyon, ayun, inihulog sa dagat, nilulo ng isda, iniluwa ng isda sa tamang lugar kung saan doon siya gusto ng Diyos na magministeryo. And that is also happened to Peter when he was instructed to go to the house of Cornelius. Ang sambahayan ni Lydia, the household of Lydia, was restored through life in Christ Jesus. Acts 16. Kayo na po ang magbasa ng mga talata, ano po? At makikita nyo po, ang Diyos ang kumikilos para sa kaligtasan ng mga sambahayan. And another example is in the book of Acts chapter 16, verse 25 hanggang 34. Ito po yung household ng Philippian jailer. Hindi ko na po nailagay yung verse na po, pero yan po, makikita po natin yan. Acts 16, 25 hanggang 34. Yung continuation ng Acts 16 kay Lydia. So, ayan po mga kapatid, atin pong makikita yung solusyon ng Diyos for man's problem. And God's solution is the cross, the place where Jesus died for the sins of people. Pero mga kapatid, huwag niyong kakalimutan na kahit na ang mga sambahayan ay na-restore, na-regenerate, na-born again, nakakilala sa Diyos, the family has an enemy. And he attacked the families.
kung paano nung unang panahon ay ginawa ni Satanas na wasakin ang human relationship, hindi po siya tumitigil. The enemy does seek to attack the families. He likes to keep divisions and strife among families, and that is his purpose. Layunin ng kaaway, John 10:10, ay pumarito para pumatay, magnakaw at pumuksa. Pero si Jesus naparito para magbigay ng buhay at i-restore ang sambahayan. Amen? Since his time is not long, the attacks of the enemy to the humanity and to the family have increased. Amen? Kaya tayo dapat magpatuloy sa pagsusumikap na itaguyod ang ating pamilya, magtiyaga sa pag-akay sa kanila. Kung mga bata pa ang anak ninyo, maghanap kayo ng avenue, hindi lamang para i-develop sila sa kanilang mga skills and talents at mga physical and material needs na tumugon, kundi magbigay kayo ng panahon sa kanilang mga pangangailangang espiritual. Mabilis lang po ito mga kapatid, ways to help your family to be closer to God. Ilang ways to help your family to be closer to God, and these are very practical. Raising a family may be one of the hardest, but also one of the most rewarding things na pwedeng gawin ng mga magulang. With so many negative influences in the world today, focusing on family has never been more important. Napakadaming kaagaw ng mga magulang ngayon sa atensyon ng kanilang mga anak. Kaya dapat tayong makipaglaban at makipagkompetensya sa mga umaagaw na ito ng atensyon ng ating mga anak. At kung may magagawa tayong i-minimize ang mga attention seeker na ito sa buhay ng ating mga anak, mga magulang, gawin ninyo. Bawasan ang mga gadgets, bawasan ang panahon nila sa social media. Yung mga bata pa, huwag nyo silang itulak sa mga bagay na yan. Ikapapahamak nila yan at i-impluensyahan yan ang inyong mga anak. Now, what are the practical tips that we can get that we can help our family to be closer to God? 1, read God's Word together. When you read the Scripture as a family, you will invite God's Spirit in your home. Because the Word of God is the Word of God. Amen? Your children will learn how to apply God's teaching in their lives at magkakaroon sila ng tinatawag na handles. Magkakaroon sila ng mga sandalan. Magkakaroon sila ng mga bagay na pwede nilang panghawakan kapag dumarating sila sa mga suliranin ng buhay. Huwag niyong kakalimutan ang sabi ng Panginoon, nasusulat sa bawat ataking nasusulat ni Satanas, ang balik ni Jesus ay nasusulat din. So, read God's Word together as a family. 2, serve others together. Perform small acts of service together as a family. Itinuturo po yung family responsibility. No, huwag niyong asahan na matututunan nilang magtiklop ng damit instantaneously or automatically. Huwag niyong asahan na matutunan nilang maglinis ng bahay. Hindi. Ituro. So, you need to serve them and teach them while serving them. No po? Whether formal or informal way of teaching, turuan nyo sila. Tandaan po ninyo, natututunan ang mabuting ugali una sa bahay. Natututunan din ang pagiging masipag sa bahay. Amen? 3, express love for each other often. Minsan naririnig natin yung katagang, hindi kasi kami expressive. Hindi kasi ako expressive in words. Bakit? Kasi hindi rin naman naging expressive marahil yung mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya if you want your children to be expressive,
in showing affection, in saying and giving affection, ituro natin yon. Express natin yung pag-ibig sa isa't isa. Regularly remind each other of your family, how much you love them. Even if you're sure na alam na nila yon. Expressing love will always bring joy and invite God's Spirit in your home. Sabi nga ng John 15:12, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you." Pangapat, pray together as a family. God blesses family who pray together with increased peace, love, and happiness in the home. Lalo na kung mga bata pa anak ninyo, turuan nyo silang manalangin. Kami ngayon, palit-palitan yung mga anak namin sa pagpa-pray. Halimbawa, kakain kami sa labas o sa loob ng bahay, kaya ang pagkain tinapay lang, o kaya ang pagkain soup lang, o kung ano man yan nakain. We teach them how to pray, and we always pray. Kasi ito po yung paraan ng pagtuturo sa kanila na ang panalangin ay hindi mairaos lang at hindi pakitang tao, kundi ito yung paraan natin ng pagbibigay pasasalamat at pakikipag-usap sa ating Diyos. Spend meal time together. Ito po, marami kami nito. We make an effort to gather the whole family around the table during lunch, dinner time, regularly getting the whole family together during meal time. At importante po ito mga kapatid. Kagabi po, ang aking buong pamilya nanood kami ng Hello, Love Again. Ang problema, yung panganay ko may asawa na, yung pangalawa may girlfriend na, yung pangatlo may girlfriend na. Kami pong mag-asawa, kasama rin po yung hipag ko na nanood kami ng sine. Ang isang halera po kaming ganon. Okupado namin halos yung isang halera ng aking pamilya. Ako po naman hindi masyadong nag-enjoy dun sa pelikula. Mas gusto ko pong panoorin yung Venom yung Venom. Pero dahil ang gusto nila yung kay Alden at saka yung kay Catherine, sumama po ako, no? At sabi maya yung misis ko humawak sa kamay ko, hinawakan yung kamay ko. Sabi ko sa mga bata, "Timo nanay mo kinikilig, may pa-holding hands pa." Habang pinapanood si Catherine at saka si Alden. Si Alden. So, natutuwa po ako kasi sabi ko, nung pauwi na kami, sabi ko sa misis ko, nakakatuwa naman. Imagine mo, gaano karaming Filipino sa Winnipeg meron. Pero, sino yung pamilya na nanood ng sine, kasama yung kanyang mga anak, puro lalaki pa yan, at kasama yung kanyang mga girlfriend. So, this is our way of making good memories. Spending time together. Every time na kumakain kami, ito po yung panahon ng kwentuhan, panahon ng payabangan ng mga bata sa mga accomplishment, panahon ng kanilang pagkukwento, ng kanilang mga maliliit na struggles. Pag malalaking struggles po kasi, individual lang pakikipag-usap, iwahiwalay. Pero yung mga maliliit lang at yung kanilang mga pinagmamalaki, may bagong supa yung panganay, dito kayo magkape sa bahay, may bagong supa, ipagyayabang. O dito kayo mag-dinner sa bahay, may bagong television. So natutuwa kami kasi sa maliliit na mga achievement na yon, alam namin na ipinagmamalaki nila sa amin bilang magulang nila na meron na silang na-accomplish sa buhay. Yung pangalawa, every time na magtatrabaho sa ibang bansa, kababalik lang po ni Rev galing Thailand, kwento dito kung ano-ano. Alam namin minsan may halong kayabangan na yung iba, may dagdag na yung iba, pero natutuwa kami kasi kinukwento pa nila yung kanilang mga achievements. Si Bunso, nung isang araw, sabi niya, "Tay, I received $6,000 from the school." Sabi ko, paano nangyari yun? Kasi po, yung hindi naman sa pag-iibang, yung bunso ko po ay full scholar. Wala po siyang binabayaran. At sa pangalawang taon niya ngayon, ang ibinabayad po nung foundation na nagbigay ng scholarship sa kanya ay $7,500 per year. Hindi naman po niya nauubos pala yung $7,500 na yon. So, nung huling meeting nila ng foundation, ang sabi sa kanya,
Don't you know that you can refund the excess money doon sa university? At yun po, nag-request po siya ng refund, naka-refund po siya ng $6,000. Sabi ng bunso ko, tay, hindi pa ako nakahawak ng ganitong kalaking pera. So ang sabi ko sa kanya, anak, huwag mong gastahin. Itabi mo. At gamitin mo yan in the future. Kasi alam ko naman na yung engineering po kasi ay 5-year course, ang sagot lang ng foundation ay 4 years. So meron pa sang 1 year na siya ang magbabayad. Pero ngayon, di na niya problema kasi yung excess money niya for the last 2 years ay magagamit na niya on the 5th year. So, tuwan-tuwa po siya na nagkukwento nito sa amin. At ito po ay nangyayari during mealtime together. Amen? Panganim, teach good values. Hindi ko po alam kung ang inyong mga anak ay humahalik pa. Yung aking po mga anak, mga lalaki po itong mga barako. Talaga minsan no, mangiinis na lang yung hahalik sa leeg nyo, tapos ikukuskus yung labi. No? Minsan nakakainis na rin na may halo kasing ano tawag doon, pang-iinis na rin, pero come to think of it, sino ba naman yung lalaking hahalik pa sa tatay? Hahalik pa sa nanay? Pero kasama po kasi yon sa itinuro namin sa kanila. Pagmamano, paglabas at pag-uwi, minsan nga nadodoble, nakapag-bless na yata ako sa inyo. Ewan ko sa'yo, bless lang ako ng bless ka lang ng bless eh. Ito po yung malaking bagay. As a parent, it is your responsibility to teach your children values and principles. Teach your children about God and Christ. Help them understand the difference between right and wrong. Good values lead to good choices, and good choices always lead to God. Amen? Pampito, go to church together. And this is one thing that we always make it a point dahil pastor ako. Meron pong mga anak ng pastor na talagang ikinahihiya ang pagiging anak nila ng pastor. Pero ako po nagpapasalamat sa Diyos dahil yung mga anak ko, they are proud na ang tatay nila ay pastor. Attending church together will help reinforce your family values and bring each members of your family closer to God. It can also provide you and your children with a sense of community. Yung panganay ko, nakilala niya yung kanyang napangasawa sa church. Importante yun. Yung aking pangalawa, nakilala niya yung kanyang girlfriend sa church. Yung aking bunso, dala na rin niya sa church yung kanyang girlfriend. Pangwalo, start traditions together. Tradition help your family members feel like they are a part of something bigger. Carry on traditions you learn from your own family, or you can start your own tradition. Kaya sabi ko kay Yenya, yung panganay ko, at saka kay Dayan, kayo'y nagsisimula ng inyong pamilya, lahat ng sisimulan ninyo'y magiging kultura at magiging tradisyon ng inyong pamilya. Pwede nyo kaming isama sa bubuin ninyong tradisyon, pero tandaan ninyo, if us, kami, na inyong mga magulang, will create conflict sa bubuin ninyong tradisyon, pwede nyo na kaming hindi isali. Ano po? Yun po yung lagi kong paalala. Kasi inyo na yan eh. Pamilya nyo na yan. Minsan po rito, yung Pasko lang, problema eh, saan ise-celebrate? Sa pamilya ba ng babae, sa pamilya ng lalaki? Ang sabi ko lagi sa kanila, hindi yan issue sa amin. Marami tayong panahon kahit hindi ganyang mga okasyon. We can celebrate, we can go outside, we can dine in together. Iyan ay isang araw lang sa isang taon. Kung kaninin nyo at kung saan ninyo yan gustong spend, okay lang yan. Ang importante, marami naman tayong araw na nagkakaintindihan. Amen? Number 9, learn about your ancestors. Yung mga magulang, pamana ng magulang, tradisyon na tinuturo ng magulang, lolo at lola, mahalaga yan. At panghuli, hold a weekly family night. Ayan. So, kung may asawa na, okay lang yon. Hindi na maisali kasi may sarili na silang pamilya. Pero kayo na magkakasama pa sa bubong, nasa isang tahanan pa, huwag ninyong kakalimutan na at least kahit once a week, meron kayong family night. With all the demands of every life, uninterrupted family time can be scarce.
Kaya, importante na mag-aside tayo ng family together, ng night, ng time together as a family. Because, after all, what is more important than your family? Amen? So, purihin po ang Panginoon, mga kapatid. I hope nakinabang kayo sa ating pag-aaral ngayon. Again, ako ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa.